explain this again. Ephesians chapter 5, verse number 18. Pag nakita na po, say amen. Altogether ready now, read. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Father, again, once again, may you bless us as we have your word this morning. In Jesus' name we pray, amen. Talang lahat po ay nakaupo na. Parang may one time, nagtanong ako dito, sino dito hindi pa nakaranas uminom ng alak? Parang may isang nagtaas eh. Kalimutan ko, si Kim ata. Si Brian? Ah, si Brian. Oh, bihira yung ganun, ano? Di pa nakatikim. Eh kahapon, sinerban kami ng waiter ng wine. Sabi ko, ano to? Wine it. May, pag-imoy ko, meron. May percent. 12% siguro o 10%. Sa mga mayayaman, natural lang sa kanila, no? Pero inamoy ko lang, hindi ko ininom. Kasi baka pag ininom ko, baka sabihin ko, thank you pa. Joke lang, record tayo. Ibig sabihin, lahat tayo meron tayong experience na nakapaglango-lango tayo sa alak. Ikaw, Sister Ria. Ako, Charita. Pero yung talagang lasing na, hindi. Yung talagang pagising mo na umaga, masakit ulo mo. Teacher Grace, ikaw. Ay, nga pala, hindi rin pala si Teacher Grace. Mabait to eh. Put ako. Siyempre si Brother Ryan, may experience. Anong tikim? Yung pagising sa umaga, yung sobrang sakit, hindi lang ganon? Hindi naman. Pambihira. Ang hihina nyo na. Joke lang. Sister Maya, siyempre, college day, hindi. High school. Konti lang, hindi yung talagang masakit sa ulo, yung maranasan mo yung hangover. Sa'yo, Sister Kay. Okay. Pero, kahit hindi naman naniniwala tayo na hindi mo kailangan maranasan ng isang bagay para maunawaan mo. Hindi mo kailangan dumaan sa apoy para malaman mo na mainit pala. Pero alam natin kung gaano maka-impluwensya ang alak. Tama? Yung mga aksidente, karamihan, alak. Kapag paano malalaman na ikaw ay driving with under the influence of the alcohol, pag wala silang pang test doon sa hininga mo, gagawin ng police, palalakarin ka. Pag pasuray-suray ka, ibig sabihin ng pasuray-suray, hindi ka makalakad ng diretso pag lasing ka. Kasi wala ka sa tamang katingnuan ng pag-iisip. Medyo lumulutang na yung isip mo. So, pag nakainom din ng alak, nasasabi yung mga sikreto na patagal-tagal na tinatago-tago, katulad nung meron isang testimony. Nalaman niya na, alam niya na yung nanay niya, hindi niya nanay. Kasi yung tito niya, sabi niya, binanggit niya yung pangalan, parang, boy, hindi ka tunay na anak ng nanay mo, pero ilalaban kita ng patayan. Bata pa lang siya, parang 8 years old. So tumatak daw sa isip niya yun. Nasabi yun ng kanyang tito-tituhan dahil lasing na lasing. Meron naman akong kaibigan, umamin daw yung kanyang kainuman na kaibigan niya din. Nasabi niya, pre, sa totoo lang gusto kita eh. Bading pala. So, naano siya, ang ginawa niya, pambira ka, bading ka pala, sinipa niya. Tapos, maraming kwento sa inuman. Yung kamag-anak namin, nako, sabi ko sa inyo, nung bata pa lang ako, kaya yung mga, kung dito, kayo, takot kayo yung parang meron nagbabardagulan, yung nag-aaway. Natural na lang sa amin yun. Dito ko natatakot kayo, di ba kasi sa amin sa Kainta, pag nabarangay ka, parang parang, uy, no barangay. Sa amin sa Binangonan, natural lang yun. Natural lang yung barangayan doon. Natural lang doon yung labasan ng itak. Kasi, under sila ng influence ng alak. So, kaya, pag diting sa verse number 16, redeeming the time because the days are evil.
let's value our time because we are in the last days. And if we're valuing our time, we will pursue to understand what is the desire of our Lord in our life. And kung ibabalyo din natin yung ating time, hindi lang ito yung hindi tayo magiging BO sa ating mga desisyon. Sabi ng verse number 17, yan yung pinag-usapan natin kagabi. Kundi, ito yung isang paalala sa atin. And be not drunk with wine. Sinasabi sa atin ng Panginoon na mag-ingat tayo sa mga desisyon natin. Sa verse number 18, mag-ingat tayo kung sino yung mga kumokontrol sa atin. Bakit? Pwede kang makontrol ng mga wrong influence. Wrong controlling influence, and that is one of the example here is wine. Huwag kayong maglalasing ng alak. Why? Wine is a maker. Pag sinabing maker, mapangdaya. Yung sinasabi mo, kasi ganito eh. Mali yung prinsipyo na I just said what is on my mind. Sinabi ko lang kung ano yung nasa isip ko. Alam nyo, maling prinsipyo yun. Bakit? Kasi hindi lahat ng nasa isip natin, pwede nating sabihin. Kailangan i-consider natin kung are you telling the truth in love? Is that really true? Makakatulong ba yan? O makaka-build up pa yan? Hindi lahat ng naisip natin sasabihin mo kasi ang isip natin corrupt. Ang isip natin, tayo bilang tao, leaning tayo kung ano sa mali. Kaya nga, kung hindi tayo magpapa-yield sa Panginoon, ang lagi nating maiisip, puro kamalian. So, mali yung prinsipyo na sinabi ko lang kung ano yung nasa isip ko. So, pag ikaw ay under ka ng influence ng alak, maker, sinasabi mo kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat sabihin. Kahit totoo pa yon o kahit yun ang nasa isip mo. Kasi mapangdaya ang alak. So, punta tayo din sa physicality o characteristic ng alak. Bakit gustong-gusto to ng mga tao? Ang pait-pait naman. Di ba, Sister Ria? Mapait. Pangit. Kahit lagyan mo pa yan ng, di ba, soju, pinagsama-sama mo yung soju. Tapos nilagyan mo ng Yakult, lagyan ng Royal. O kaya yung gin, lalagyan mo pa ng tang, tapos sisindihan mo pa, alog-alog mo, di ba, sisindihan, di ba? Ganit, bakit pa din yung lasa? Pero bakit gustong-gusto ng mga tao? Ang dahilan nila, not the wine itself, kundi kung ano yung nagagawa ng alak. Kasi pag may alak, wala kasing Gen Z dito no? Pag may alak, yun, may balak. Kung ano yung mga bagay na gagawin nila kasi mas nakaka-boost daw ng sexual something nila, mas sumasarap daw yung kwentuhan pag may alak. Kaya tayo mga Christian, hindi tayo dapat hindi natin pwedeng sabihin sasarap yung fellowship kapag may alak. Now, and also remember, yung alak dito, it's also a picture. Parang si Apostle Pablo, mahilig siya gumawa ng argument na yung kapag binanggit mo yon, sakop na lahat. Kunyari, parang ako, pag binanggit mo halimbawa si Pastor Jomar sa Cavite, ganito ang ginagawa nila eh. Parang, ang ibig sabihin nun, kasama na kayo doon. Kasi binanggit na ako eh. Kasi ako yung pastor, ako yung leader. Just to get the example. So, pag binanggit mo yung pinaka-mataas, nasasakop na babanggit niya na yung baba. Nakalimutan ko yung tawag sa argument na ganun. Pero madalas ganun si Apostle Pablo. Pag binanggit mo na yung pinaka-the best, yung great, yung pinaka-matindi, kasama na doon lahat. So, what is my point? Wine dito is not just the characteristic of wine na maker na hindi lang yung mismong binibili natin na ang mahirap nga pati sa YouTube ang ads sila Coco Martin, Red Horse, ito ang tama. Kita mo nanonood ka ng pambatang tapos biglang lalabas si Coco Martin na may Red Horse, ito ang tama. Hindi lang 'yon ang sinabanggit dito, kundi lahat ng mga bagay, it pictures all of the things na kapag
Ini-impluwensyahan ka ng sobra at yung bagay na yon ang nagko-control sa'yo. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Kung ang ating cellphone, may mga taong they can spend a lot of times, their whole day, straight, just doing their mobile phone. Okay? Kumbaga, langong-lango sila sa mobile phone. Langong-lango sila sa mga mobile games. Langong-lango sila sa pakikipagbarkada. Langong-lango sila sa mga gantong bagay, sa panonood. Kung saan, ito na yung kumokontrol sa kanila. So, it's not just the wine itself, but everything that can cause to control you ay mag-ingat tayo. Yun ang ibig sabihin ni Apostle Pablo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Be careful that you are controlled by kung ano man mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. So, ang sabi dito, excess. When we say excess, magiging wild o magpo-produce to ng disorderly living. Kaya yung mga anak natin, kahit ako guilty, talagang minsan samahan natin kung ano yung pinanonood nila. Minsan yung mga pinanonood nila, wild, may experiment, tas ganito. Tingnan natin. Minsan samahan natin kasi wala tayong time, no? Ikaw ba, Brother Ryan, minsan ganun gagawin? Hindi, no? Parang waste of time, eh. Pero dapat gawin natin minsan. Or papakinggan natin. Pag nagsasalita ng masasama, anak, i-block na. Pwede yun, eh, sa YouTube Kids. Parang hide this channel. So, para hindi na rin. Kaso nga lang, ang hirap talaga. Dati kasi, okay na tayo kay Tom Sawyer, Daddy Longlegs, Judith. Okay na yun, eh. Wholesome yung mga cartoons dati. Pero ngayon, kung ano yung napapanood nila, nakokontrol sila ng kahit sa ating matatanda. Halimbawa, music. Music can control us. Yes. Yung bagong labas ng kanta ni Jisoo, nakaka-LSS for me. Alam mo ba? Bagong kanta na, hindi. Ay, buti na lang, huwag mong pakinggan. Kasi paulit-ulit pa yung melody, paulit-ulit pa yung lyrics. At talagang may LSS ka. Aha, gumagana pati siya, di ba? Mabuti na lang, hindi nyo alam. Music can influence you, barkada natin. Mag-ingat tayo. Katulad, itong word na tong excess, ginamit to sa mga pastor. Ang mga pastor sa Titus chapter 1, verse number 6, ay hindi dapat accused of excess or riot. Nagpo-produce ng disorderly living. Kaya hindi dapat nagiging dahilan yung ginagawa mo para makipag-away ka. So sa may mga young people na gustong-gusto nila nakikipagpustahan. Yung tipong promise, hindi na ako hindi na ako magsusugal, pustahan pa tayo. Promise, hindi na ako magsusugal. Pustahan pa tayo. Ang hilig nila sa ganun. Sa Pasig, Rizal High School, anong nangyari? Saksakan, balitaan nyo ba? Sino gawa? Mga high school student. Sinaksak yung isa nilang kaaway. Sila under influence sila ng siyempre, under influence ng mga bagay na hindi magaganda. Kaya dapat yung values formation. Kasi paano ba naman, mula elementary hanggang high school, pagdating sa values education, ano ang puro tinuturo? Kapwa. Ano ang kapwa? Di ba ganon? Wala nang ibang tinuro, Teacher Gish, puro kapwa. Pag tinanong mo, ano ang kapwa? Ang kapwa ay tayo. Yun lang ang naalala ko sa values namin ng high school. Wala talagang maging mapanalangin, maging makadiyos. Ang Diyos, nakikita tayo. Yung kahit sila ay mga Eucharista, mga Catholic, good values, good moral, tungkol sa Diyos yung sinasabi. Hindi. Ano lang ang pinag-aaralan? Kapwa. Ano ba ang kapwa? Wala din. Yung kapwa, sinaksak niya na yung kapwa niya. Ayan po. So, mag-iingat tayo sa mga wrong controlling force. 11 o'clock na. Tapusin na natin to. Right. Ano naman yung right? But be filled with the Spirit.
Pneuma, capital letter S. Magpa-control tayo. This is the right controlling force or influence. Yung banal na espiritu. So mga kapatid, pag sinabi nating banal na espiritu, third person in the Trinity, and when we say feeling, it's not a gift. Uy, ang pag-feel ng Holy Spirit, gift yan. Kaya tayo, hindi tayo charismatic. Pag tinanong kayo ng mga kaibigan nyo, kayo ba charismatic? Hindi tayo charismatic. Pag sinabi mo charismatic, yan yung tipong, pag sinasapayan sila ng Holy Spirit, kasi gift daw yun, tapos biglang magsasalita sila, Shabala Shimishimon, mag-speaking in tongues na kung ano-ano. Hindi tayo ganon. Kasi pag sinabi mong feeling ng Holy Spirit, hindi to spiritual gift. Lahat tayo ay meron tayong spiritual blessings. Pero commanded tayo ng Panginoon na mapuspos ng banal na Espiritu. When we say feeling, it's not about the baptism. Okay? Hindi ito indwelling. Naka-indwell na sa atin yung Holy Spirit. Pag sinabi nating in feeling or ma-feel tayo, hahayaan mo yung Holy Spirit mag-control sa atin. Continuous feeling, God will help us. God will control us kung hahayaan, kung i-yield natin. Now, ganito po mga kapatid, it's not getting more of the Holy Spirit, yung tipong, mas marami akong makukuhang kapangyarihan ng Holy Spirit. Hindi ganon. But the Holy Spirit is getting more of you. Kung ikaw, hahayaan mo na ang Holy Spirit, siya ang magkocontrol sa'yo. Hindi tayo palaging ililid ng banal na espiritu magkasala. Never. Gumawa ng masama. Never. So kung may mga bagay tayo na pagdidesisyonan, hindi naman siya masama. Hindi siya kasalanan. Ipag-pray natin. So nitong linggo may nag-chat sa akin, Pastor, paano mo malalaman? Mayroong isang kapatiran nagtapat sa akin ng, sabi ko sa kanya, kasi sa klase nasabi ko, dapat high school ka pa lang, babae ka, nagpe-pray ka na ng lifetime partner mo. Kasi i-guide ng Panginoon yung puso mo na hindi ka ma-fall sa maling tao. Ngayon, na-share niya sa isang ka-churchmate na lalaki. Siguro out of nowhere, Brad. Biglang sinabi nung lalaki, pwede ba kitang ipag-pray? Naku, naloko na. Sabi niya, Pastor, paano ba to? Kung pwede niya daw ba akong ipag-pray? Ang hirap pala mag-share, no? Biglang ka masasabihan na, nag-take advantage, Sister Grace, yung lalaki. Naku, tamang pagkakataon na to. Pwede ba kita ipag-pray? Sabi niya, Pastor, anong gagawin ko? Di ko nga ni-replyan. Mamaya, madamay pa ako eh. So mga kapatid, magpaka-control po tayo sa banal na espiritu.